Hello mga ka-Moneywise! Welcome back to my channel. Maraming nagtatanong, paano ba mag-umpisang mag-invest sa REITs at stocks? In this video, I'll show you how to invest in REITs or stocks using the Dragonfly mobile trading app. Personally, I like the Dragonfly mobile app kasi napakadaling gamitin. The interface is clean and beginner-friendly. And maraming mga features na wala sa ibang mobile trading apps na ginagamit ko rin, like BPI Trade and First Metrosec. But before you can start investing, syempre kailangan mo muna mag-open ng trading account sa Dragonfly kung wala ka pang account. Download the Dragonfly mobile app from the Apple Store or Google Play and sign up using my referral code MoneyWise. Start tayo with a quick overview ng Dragonfly mobile app. Ito ang home screen. Dito sa positions, makikita mo kung ano yung mga stocks or funds ang hawak mo. Dito sa lower section ng home, makikita mo dito ang updates ng Investing Club, latest from Creator Circle, news and disclosures. Next, punta naman tayo sa Market tab. Dito makikita mo ang top gainers or pinakamalaki ang percent gain for the trading day, top losers o yung pinakamalaki ang lugi for the trading day, most active by value. Ito yung mga stocks na may pinakamalaking total peso value traded for the day. And most active by volume. Ito naman yung mga stocks na may pinakamaraming shares na nabenta at nabili, regardless of the price. Pwede mo rin i-search ang stock. For example, gusto mo i-search ang Globe. So, type mo lang yung Globe or yung stock code and pwede ka na rin mag-buy ng stock dito. At kung may mga stocks ka na gusto mong bantayan, pwede ka mag-create ng watch list para mas madaling ma-monitor ang mga stocks na gusto mong bilhin. Balik tayo sa home screen. The total investment value refers to the total value of all your investments combined. Unrealized PL means unrealized profit or loss. Ito ay kung magkano ang kita o lugi mo mula sa mga investments na hawak mo. Tinatawag itong paper gain or paper loss dahil hindi pa ito tunay na kita o lugi hanggat hindi mo pa binibenta ang mga stocks na hawak mo. Ang available to trade ay ang balance sa iyong account na pwede mong gamitin para bumili o mag-trade ng stocks, REITs, or funds. However, pag nagbenta ka ng stock, the proceeds will show up as available to trade. Pero hindi pa siya agad mapupunta sa available cash until after 2 business days. Ito ang tinatawag na settlement period. Ang settlement period sa stocks ay T plus 2 business days. During this time, pwede mong gamitin ang fund for new trades but you won't be able to withdraw as cash until the settlement is complete, which is after 2 business days from the time na nagbenta ka ng stock. Dito ka na magde-deposit and magwi-withdraw ng fund. Meron na akong short video kung paano mag-deposit at mag-withdraw sa Dragonfly. Nasa description ang video links. Kung gusto mo namang mag-invest sa funds, Dragonfly offers a variety of Manulife funds from low risk to high risk funds. Ang mga funds na ito ay professionally managed ng fund managers. Dito sa Investing Club, makikita mo ang analysis or research ng Dragonfly sa iba't ibang stocks, including updates, trade alerts, and other valuable information. Dito sa More, makikita mo ang stock screener, pati na rin ang dividend history, upcoming dividends kung saan makikita mo ang ex-dividend dates, record dates, at payment schedule. And nandito ako sa creator circle ng Dragonfly. Now, ipapakita ko kung paano bumili ng stock using my signature portfolio. If you want to copy my dividend portfolio and my investing strategy, you can buy stocks using my signature portfolio. Top signature portfolios, hanapin mo ang Moneywise Engineers portfolio. Makikita mo sa full portfolio ang mga dividend stocks and REITs na hawak ko, current price and buy below price.
Pag ang current price ay within the buy below price, it indicates na undervalued ang stock. Kapag sinabing undervalued ang isang stock, ibig sabihin mas mababa ang stock price compared sa kanyang calculated intrinsic value or true value based on financials and future growth potential ng company. In other words, parang nakasale ang stock. Dito sa within buy range, nandito ang mga dividend stocks or REITs na pasok sa buy below price ko. So, dito ka pwedeng bumili ng stocks. So, tap next and piliin mo yung stock or stocks na gusto mong bilhin. And nakaset sa minimum board lot ang quantity, pero pwede mong baguhin. Pwede mong taasan ang number of shares. And then tap next. Then tap confirm. How to buy and sell stocks or REITs gamit ang Dragonfly mobile app. Tap Invest. Pwede rin dito sa stocks. And then, search the stock or REIT na gusto mong bilhin. Type the stock code or pwede rin ang company name. And then, tap Buy. Order type ay limit, which means ikaw mismo ang magsiset ng price na gusto mong bilhin o ibenta ang isang stock. Sa quantity, naka-default sa minimum board lot. Ito ang minimum number of shares that you can buy or sell in one transaction. Pwede mong baguhin ang quantity, so pwede mo siyang taasan basta multiple ng board lot. Kapag mas mababa sa minimum board lot ang gusto mong bilhin o ibenta, pwede naman. Ito ang tinatawag na odd lot. Kaya lang mas mahal kung bibili ka kasi mas konti ang nagtitrade ng odd lot. So, better mag-stick ka na lang sa board lot. Sa duration, merong 3 options: day, GTC, and GTD. Sa day, ang order mo ay valid for the day only. Kung hindi ma-execute within the day ang order mo, automatic itong maka-cancel at the end of the trading day. GTC means good till canceled. So, mananatiling active ang order mo hanggang ma-execute o ikaw mismo ang mag-cancel. GTD means good till date. Ikaw ang magsiset kung hanggang anong date valid ang order mo. Kung hindi pa rin ma-execute by that date, automatic na siyang maka-cancel. Ako laging day lang ang ginagamit ko sa duration. Market depth. Ang market depth ay ang overview ng mga buy at sell orders sa market. Dito mo makikita kung ilan ang gustong bumili, so sila yung mga buyers, at ilan ang gustong magbenta, mga sellers, sa iba't ibang price levels. Nakakatulong ito para makita ang supply and demand ng isang stock. Itong nasa left ay ang bid price ng mga buyers. Ito ang mga presyo kung saan gustong bumili ng stock ang mga buyers. Naka-arrange ito from highest to lowest. Kaya yung pinakamataas na bid, yung nasa taas, ang unang ma-execute kung may seller na papayag sa price na ito. Itong nasa right naman ay ang ask price ng mga sellers. Ito ang mga presyo kung saan gusto ibenta ng sellers ang kanilang stocks. Naka-arrange ito from lowest to highest. Kaya yung pinakamababang ask price, yung nasa taas, ang unang ma-execute kung may buyer na papayag bumili sa presyong ito. Quantity ay kung ilang shares ang gustong bilhin o ibenta ng mga buyers and sellers sa bawat price level. At makakatulong ito para makita kung saan maraming gustong bumili o magbenta. And then tap next to proceed. Kung gusto mong ma-execute agad ang order mo, sa limit price, i-match mo ang highest na ask price, which is 39 dito. Pero if you want to bid at a lower price, pwede mong baguhin ang limit price. So dito, nilagay kong example ang lowest na bid price, 38.7. Kailangan mag-match ang bid price at ask price para ma-execute ang order. And then tap next. And merong fees na babayaran, broker's commission fee, plus VAT, and other fees. And then tap confirm. Working na ang status. Pag hindi na match ang bid, this will be canceled at the end of the trading day. So yung average price mo will include the fees. Magiging mas mataas siya compared sa bid price kasi masasama dito yung mga fees na binayaran mo. You can check the status of your order sa Order tab.
Pag gusto mong magbenta, sa halip na buy, sell naman ang pipiliin mo. So ayun, sana makatulong itong quick tour ng Dragonfly app para makapag-umpisa ka mag-invest sa REITs and stocks. If you want to learn more about stocks and REITs investing, check out my other videos na siguradong makakatulong sa'yo.